lead content. Inaanyayahan ng DTI ang ating mga kababayan na magtungo rito at samantalahin itong pagkakataon na sila ay makatipid at makabili ng dekalidad ng mga school supplies lalo't ilang araw na ay pasukan na. Samantala, Rhea, bukod sa mga school supplies, meron dito itong mga prime commodities gaya ng gulay at ilang mga produkto pa na madalas natin gamitin sa ating mga kusina. At yan, Rhea, muna ang latest mula rito sa Diskwento Caravan. Balik sa'yo. Maraming salamat, Trisha Zafra, nagulat live mula sa Maynila. 6 na istasyon ng LRT Line 1 na pasamantalang isinara nitong weekend, binuksan na muli ngayong araw. Mula sa monumento may live report si Dante Perelio. Dante. Yes, Igan, muli na nga binuksan ang 6 na istasyon ng LRT Line 1 matapos itong pansamantalang isara nitong Sabado at Linggo. Igan, simula ngayong araw, balik normal ulit ang operasyon ng LRT Line 1 mula Baclaran hanggang Roosevelt Station. Maaga raw kasing natapos ang isinagawang integration works sa mga tren ayon sa pamunuan ng LRTA. Matatandaan, Igan, na isinara nitong weekend ang Abad Santos, Arpapa, 5th Avenue, Monumento, Balintawak at Roosevelt Stations para bigyang daan ang pagsasaayos sa signaling system ng North Extension Project. Kamakailan kasi sunod-sunod na aberya ang naranasan ng mga pasahero sa may 30 taon ng LRT Line 1. Igan, ikinatuwa naman ito ng mga pasahero at umaasa sila ngayon na mas magiging maganda na ang serbisyo nito sa publiko. Naranasan ko ng tumirik to. Sana mabago. Sana nga magtuloy-tuloy na nga yung operation nila dahil para hindi rin mahirapan yung mga tao. Samantala, Igan, dahil ngayon ay araw nga ng Lunes, marami ng pasahero ngayon dito na sumasakay papasok sa kanilang mga trabaho. Yan ang unang balita mula rito sa Monumento. Balik sa'yo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio, nagulat live mula sa Monumento. At kaunay po ng balitang yan, makakusap natin si LRTA spokesman Atty. Hernando Cabrera. Atty. Cabrera, good morning. Good morning, Igan. Good morning sa ating mga viewers. Okay, itong signaling system, ano yung improvement ito para doon sa mga apektadong mga istasyon nitong LRT Line 1? Actually, Igan, mas na-improve ngayon yung ating signaling system kasi dati, nung natapos natin itong North Extension Project, yung connection ng signaling system nito doon sa lumang linya, yung magmula Baclaran ng Monumento, temporary lang kasi nga habang kinukumpleto lahat ng components nitong project. Pero nung natapos na lahat ito, kailangan na natin siyang ikabit on a permanent basis, yung tinatawag natin na permanent integration niya. Ito yung ginawa natin nung weekend, Sabado at Linggo, na sana hanggang ngayon, pero napaaga. Napaaga yung ating trabaho, kaya nabuksan na natin kaagad itong 6 na stations na apektado. So nangangahulugan bang wala na o mababawasan na yung mga aberya dyan sa ating mga tren? We're hoping na mawala na yung ating mga problema na sanhi ng signaling problem, Igan. Okay, may mga maintenance work pa ba kayo naka-schedule sa susunod na mga linggo, Attorney? Well, marami yan, Igan, araw-araw at linggo-linggo, meron kami mga schedule. Kaya lang pinipilit namin na gawin ito lahat sa gabi. Hanggat kayang gawin sa gabi, kapag wala ng tren na tumatakbo, doon namin ini-schedule yung aming mga maintenance works. Okay, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat, Igan. LRTA spokesman Atty. Hernando Cabrera. Isang namumuong sama ng panahon ang binabantayan ngayon ng Pag-asa. Huling namataan ng low pressure area, 270 kilometro sa kanluran ng Iba, Zambales. Magdadala ito ng kalat-kalat na pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy namang magdudulot ng pagulan ang hanging habagat sa Luzon at Western Visayas. Pinag-iingat po ng Department of Health ang publiko sa mga sakit ngayong tag-ulan. At kaugnay yan makakausap natin si Assistant Secretary Eric Tayag ng Department of Health. Asek Tayag, good morning! Good morning! Ano ba yung mga sakit na nauuso ngayong rainy season? Wild diseases yan. W, waterborne or diarrhea, I, influenza, trangkaso, ubo, sipon, sakit sa dadamunan, and leptospirosis at the dengue. Yes, pag binaha, no? Paano makakaiwas ba sa mga sakit na ito, Doc? Unang-una, mag-ingat po tayo sa mga lugar na kung saan po ay maaaring nakontamina yung water supply po natin sapagkat maaari po talaga tayong magtaipo at lalo na yung mga bata at oral rehydration po ang sagot natin yan pagkaiba sa inom na antibiotic
Yung influenza naman po, yung mga senior citizens natin, nasa batas na yung bakuna nila sa influenza ay matatanggap po nila. At pero yung mga mag-aaral po ngayon, kung kayo po may trangkaso, lalo na pasukan next week para wag po mahawa yung iba, stay home muna po. Yung leptospirosis naman, sa pagbaha kasi, mga basura natin at maraming daga dyan at kung makakontamina yung tubig baha, magkakaroon tayo ng leptospirosis. At kung meron tayong paglagnat, paninilaw ng mata, magpatingin na po tayo. At syempre, yung dengue awareness month po ang buong buwan ng Hunyo at ang mga kababayan natin, inaasahan namin na hahanapin ang pinamumugaran po ng damo. Inaasahan naman po ba natin na tataas sa mga kaso ng dengue? Tuwing tag-ulan ho, no, Doc? Mas mataas na compared last year. Mas mataas na. Oo, umabot na ng 22,903, 141 na namamatay. Pinakamataas na bilang na itala sa Metro Manila, tapos Central Luzon, Southern Luzon, at Ilocos Region po. Karamihan o mga bata? Karamihan mga bata at tandaan po, pwedeng maudit po yung dengue sapagkat may 4 na strains po. At bantayan po natin yung mga nilalagnat ngayon sapagkat nagsasabay po ang trangkaso at dengue. Dok, kung lalong tumaas pa pala, meron ba kayong ikinakasang ibang pamamaraan na para naman na magkaroon ng awareness pa yung ating mga kababayan? All year round campaign na tayo, yung DOST at ang Department of Health nagtulong na dyan, na mahagi kami ng tinatawag na office swap para nang sa ganon, 200,000 piraso yan sa mga bayan-bayan kung saan mataas yung dengue. Ang nga rin yan, makatulong para nang sa ganon yung mga damok na maglalagos ng kiti-kiti, hindi na po dadami yung mga damok na yan sapagkat mamamatay na po sila sa mga baso pong pinamamahagi namin na magiging office wrap po. At yan ay tinitingnan namin yung resulta. Pero siyempre, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglilinis po. Ang linis, ibig sabihin yan, hanapin yung pinamumugaran po ng damok sapagkat umuulan sila. Katulad ng mga gulong na nasa bubong po ng bahay. Alright. Asek, may mga libreng bakuna ba tayong handog para maiwasan yung mga sakit na uso ngayong tag-ulan? At ano-ano po itong mga bakunang ito? Opo. Alam nyo, yung sa dengue, wala pa tayong bakuna dyan. Sa pagtatay ay oral rehydration lang dyan. Sa influenza, dun sa senior citizen din yan. At yung iba namang bakuna na nagpapasalamat kami, mabuti na pag-issue po, sapagkat naging matagumpay yung ating measles campaign at matatapos na po bukas ang 2 buwang kampanya po kontra nila. Alright, tulong-tulong po tayo sa information dissemination. Maraming salamat po, Asek Tayag. Maraming salamat. Good morning po ulit. Maraming salamat, Asek Eric Tayag ng Department of Health. Mga pambihirang higating balloon sculptures ibinida sa isang parada sa isang pasyalan sa Taguig. Darito ang report ni Mark Zambrano. Kilalang pasyalan ng Bonifacio High Street sa Taguig City. Sari-saring tindahan at kainan ang makikita rito. Pero isang kakaibang parada ang nasaksihan ng mga tao rito, ang BGC Passion Parade. Inikot ng parada ang mga kalye ng Global City na pinagbidahan ng mga nagagandahang kotse, iba't ibang klaseng bisikleta, skateboarders at runners. At ang bida sa lahat, ang balloon sculptures na umabot ng 12 talampakan ang bawat isa. Pinorma base sa mga temang makikita sa paligid ng BGC tulad ng mga puno, bahay, kamera at pati ang higanting asong ito. Many of the balloons are replicas of the art pieces that you see in Bonifacio High Street. So you've got the ones that are right now to my right, which is specific gravity artwork. You saw the parade, di ba? Ano yung nagustuhan mo sa parade? What do you like the most? Ice cream tsaka camera. What I liked most was the Mini Cooper cars. Kasi they came in different colors. Tsaka merong vintage, merong new Mini Coopers din. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. Isang lalaki patay matapos pagnakawan at saksakin sa bangketa sa EDSA Kamuning MRT Station. Bagyong Chedeng na may international name na Songda na nalasa sa Japan. Pagpahuli, tutok lang sa unang balita.